Pakita ko muna sa inyo guys, itong mga nakalagay sa styro, ito yung mga na-sizing na, tapos yung iba rito check pa natin dito kasi yung iba yung sa sizing nila. Ayan, tapos kasama natin si Kuya, kaya anong name niyo po? Si Nico yan. Kuya Nico. Ayan, so nilalagay nila dito sa Sizing tray. sizing tray. Bale ito DIY, planggana na nilagay nila. DIY lang yan, gawa-gawa lang namin ni Nico yan. Ng screen, ayan. Tapos dito, lahat ng maliliit, yun yung lalabas dito sa... malalaglag siya Okay. dito sa tangke, then yung maiiwan dito, ito yung malalaki. Ito naman, lilipat natin dito. Sa grow out condenser. Ayan. Parehas na siya ng size. Okay. So dito na nila ita-transfer once na masizing na nila. Oo. Ito naman yung naiwan na, itong size na to. Okay, ito naman yung mas maliliit na. Yung mas maliliit. So ito yung kumbaga bubombahin nyo ng pagkain kaya Oo. para mas mabilis lumaki. Para mas mabilis lumaki. Okay, so grabe, ang dami. Ayan o. Kita nyo. Libo talaga. Kuya mga tansya, mga ilang piraso yung mga nandito? Ako, ito eh, More or less, mga nasa 8,000 pieces yan. 8,000 pieces guys. So guys, dito naman tayo sa pond na kung saan ito yung mga 3 months old. Yan, na mga black eel. Tingnan natin. Ayan o, pansin nyo yung aeration talagang grabe, ang lakas. Halos nako-covered niya yung kabuuan ng pond. Ayan o. Ang dami. More or less sir, mga nasa ilang piraso po yun nandito? 20,000 pieces to. 20,000 pieces. Grabe. Ang dami. Ito guys o. Sir, kung mapapansin mo, may mga malalaki, no? Opo. 3 months old to, pero merong mas malalaki. Opo. Okay, yun yung tinatawag na shooters. Yeah, we call them shooters. Why? Mas malaki silang kumain. Okay po. Parang tao rin, di ba? Opo. Magkaedad tayo, pero mas malakas akong kumain sa'yo, mas mabilis akong lumaki sa'yo, di ba? Ganito rin sa eel. Okay. So ayan guys, so dito, Hindi naman lalaki, oh. hindi halos sila pare-pares ng size. Oo. So ganoon naman talaga sir, no? Kasi may mas malakas talaga. May unang lumalaki. Correct. And we call them shooters. Shooters pala yun. Yan. That's why sizing is very important. Okay. So pagdating naman sa sizing, mamaya itatanong natin sa head technician ni sir. Pag napagawi tayo doon, tapos ilibot ko muna kayo dito sa kanilang mga pond. Ito pa guys, oh. Mga 400 grams to. 400 grams. Lalaki na rin ito guys. Ayan, oh. Grabe, oh. Gusto ng mga Koreans to, 400 grams. Ito sir, yung ganitong size. Pagka halimbawa sir, itong black eel, no, itong unagi, ano po yung mga usual na recipe na ginagawa dito nila? Okay, sa Japanese, they like kabayaki. Kabayaki. Kabayaki yung iniihaw nila. Okay. Grilled. Iniihaw, tapos may kabayaki sauce. Okay. Okay, ginagawa din nila deep fry Deep fry. na may mga seasoning. Mhm. Pero sir, dito sir, sa mga local, dito rin, same lang din. Parehas lang. Same. So guys, mapalad tayo at nabisita natin tong farm ni Sir Richard at located pala to guys sa mga gustong mag-walk-in, bumisita dito sa May Calaca, Batangas. Ayan, baka may mga OFW tayo ng mga viewers na gustong mag-invest at mag-build ng farm. Si Sir ang bahala dyan, no? Welcome naman yung mga ganon, sir. Actually, walang seminar na binibigay ang BFAR for now. Even yung SIFBEC. And yung mga iba na interested on this type of business, they contact directly yung mga owners ng facilities. And then, nagko-collab sila. Ganun ang nangyayari most of the time. We will assist them on the technology as well as marketing. Okay. Tulungan. Siyempre, may mga alam naman yan, may mga kilala sila sa mga buyers, marketing. Pero pagka nag-collab tayo as one, I think we can build a better industry. At guys, ito matagal na rin si Sir na nagpa-farm at ito kumbaga stable na, may local and international na sinusupply ni Sir. Silipin pa natin guys yung mga ibang makikita natin dito.
So, meron pa kasing natitira na isang building dito na pupuntahan natin. Pero ito pa, yung mga ibang size ng mga eel nila. Ang dami, guys. Alos nabanggit sa akin ni sir yung mga kabuuan dito. Mga more or less, mga nasa 160 to 180,000 piraso yung mga eel na nandito sa kabuuan ng farm. Ito, ang dami, oh. Yan, oh. Kaya malaki rin, sir, mga 150 to 200 grams per piece to. So, 150 to 200 grams. Ayan, oh. Tayong mga buyers ng ganito, sir. Actually, lahat ng mga sizes may buyers tayo. Okay. Yeah, mga 10 inches. In fact, sa August 25, sorry, may export tayo sa Japan. Okay. Mga 10 inches yun, sir. So, depende pala, sir. Hindi lang, kumbaga may standard size, may mga umorder din ng mga different size. Tuwing kailan kayo, sir, re-restock, kumbaga? Ganito yan, sir. Every time we ship out or every time we sell, we replenish. Okay. Halimbawa, nag-ship out tayo ng 20,000 pieces, we replace approximately mga 5 kilos. Para at any given time, meron tayong stock. Kumbaga, sir, naka-line up na sila Naka-line up. sa mga susunod na shipment. Yeah. Kailangan may cycle ka. Okay. Okay, may cycle ka. Nag-release ka ng stocks, palitan mo ng fingerlings. Okay. Ganun yun, para at any given time, may stock kang available. Tapos, sir, ito matanong ko, no? Ito, yung ganitong klase ng eel po ba, hindi rin po ba sila carnivorous or yung usual na kinakain yung mga ibang mas maliliit sa kanila? Kinakain po. Kinakain din. Yeah, Okay. lalo na pag nagutom yan, sir, no? Mhm. Pag napapansin nyo, sir, may mga iba, well, konti naman, konti lang. May iba na may nakakagat yung uso. So, ano sila, nagkakagatan sila pag nagugutom sila. Pag nagugutom. Ipapakita ko sa inyo dyan sa screen, guys, kasi may na-tsempohan tayo na kinakain ng isang eel talaga. Yung isang piraso. Pero yun naman is manageable naman, sir, no? Wala naman. Very equal lang yan. Hindi laging nangyayari yan. Mm. Dahil, kompleto naman sa feeding eh. Tapos, sir, eto, just in case, any case po ba regarding dito, sir? Yung halimbawa, may mga nagkakasakit, ano yung usual po na ginagawa nating medication dito? Ang natural antibiotic namin is asin lang talaga. Dapat malinis lagi yung tubig. Pag may sakit, asin lang yan. Kaya pag hindi kaya, may mga ibang gamot naman, pero we do not encourage the use of antibiotics. At ito, napansin ko dito sa kanila, ito sa pan na to, sobrang dami. Meron po ba rin dito, sir, na ideal, like stock and density? Meron din. Ang sabi nila, yung BFAR, yung standard ni BFAR, 1:1 liter of water. 1:1 liter. 1:1 liter of water. Okay. Ibig sabihin, Morocco hanggang sa lumaki ng table size, 1:1. Okay. Okay, so yun ang standard nila, pero kami naman, based on our experience na, hindi namin sinusunod yun. May mga ibang paraan para lumaki yung isda, kahit na hindi 1:1. Okay. So kasi dito, guys, papansin nyo, no? Ayan, no? Tingnan nyo, walang halos bakante dito sa pan na to. Halos lahat covered nila. Ang dami. Ayan, no? At yung size nito is mga magaganda na yung size nila. Ayan, no? Pero kahit sobrang dami nila, pero ang smooth pa rin ng galaw nila. Ayan, tingnan nyo. Ang bilis din lumaki. Pagka ito ba, sir, mga ilang months, sir, yung from dun sa fry, mga ilang months yung ideal na bago natin sila ibenta sa market? Para umabot siya ng 250 grams to 300, takes 1 year. 1 year. 10 to 1 year. 10 to 1 year, 10 months to 1 year. So medyo matagal-tagal din pala, sir. Mga ganun. Pero yung mga shooters natin, Ay, yung po, mga 8 months marami nang lumalaki ng 8 months. 250 grams. Tagal nyo, sir, na nag-aalaga ng eel. Ano po yung pinaka na-encounter nyo dito na challenge kayo sa pag-build or nag-start pa lang kayo ng eel farming? As I've said a while ago, ang crucial na stage dito is yung fingerlings. When we were starting this business, pwedeng deliver today, patay lahat sa umaga. Kinabukasan. Nangyayari din po pala yun. Maraming mortality, sir. Maraming mortality. So, when we were starting na, baliktad. Ang mortality namin, 95%. Oh, Mortality yun. mataas. Basta 5% lang nabubuhay namin. Pagka 95% na survival namin, malungkot pa kami nun. Pag namatayan kami ng 5%, malungkot pa kami. Grabe, no? Kasi talagang dito sa facility, kung makikita nyo, ayan yung kabuuan. Ito, mamaya pupuntahan pa natin yan, guys. So, ito yung pinakita ko sa inyo. So, madaming fund at mga nakalagay.
At napansin ko dito, grabe rin talaga yung pag-aalaga. Imagine, no, from dito sa mga panda to, talagang water change, yung tubig talagang 100% water change, malinis. And yung diet nila dito guys, yung feeds, imported pa yung pinapakain nila. So bali, ito sir, nakita ko meron kayong nakabalot dito na eel. Yeah. Ano po ba ang purpose nito sir? Okay, ito ay 30 pieces of 6 to 7 inches. Okay. Okay, every time we have a shipment to Japan, Korea, or Taiwan, kailangan natin mag-submit sa BFAR ng 30 pieces for laboratory testing. Okay, bago ipaship sir. Yes, kasi requirement ito sa importing country. Oh, okay. Ito ang requirement nila. Dapat may health certificate. Para ma-releasean ng certificate sir. Correct. At katibayan na safe at tsaka Safe, malinis use na natin. ang mga eel na i-out natin. Yes, sir. Alright, so ito guys, Ito po. so ipapadala pala ni sir to sa BFAR, no? BFAR, sa Quezon Para City. ma-lab test sa Quezon City. Yes. Then para bago dumating yung araw na magpapa-ship na sila, nandiyan na yung certificate. Lahat ng documents. Okay na yun sir. Lahat na yan. Alright, ayun pala yan, no? So guys, dako naman tayo dito at pakilala ko muna sa inyo si Kuya Eric, ang head technician dito sa farm. So Kuya, magandang araw at kaya gusto ko lang po malaman na paano po ba natin muna mini-maintain itong farm, itong facility dito bilang head technician? Kasi lamang sa aming experience sa loob ng 11 years, yun lang ang sasabihin ko. Sige po. Oo. Kasi marami din nagkaalaga ng igat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. No? Kasi yung sa amin lamang, no? Tulad naman na nakikita mo, araw-araw natin ginagawa dito, dapat malinis lang talaga ang farm. Number 1 yun. Number one. Malinis. Oo, makikita mo naman, wala masyadong. Oo, ayan guys, nabanggit ko nga sa inyo kanina, malinis, organized at walang amoy lansa. Ay, wala. Na pagdating natin dito. Oo. Tapos naabutan ko rin po kayo kanina na nagsisizing kayo kuya. Oo. So matanong ko lang po no, gaano kahalaga yung pagsisizing at ano yung ideal months na para isizing na sila? Nagsasize ko kami 6 to 8 weeks simula nang dumating isda. Simula nang dumating. Yung dumating yung fingerlings. Sa-sizing natin sila 6 to 8 weeks. So mostly mga magto 2 months, mga ganun no. Up to 2 months gawa lang. Kapag hindi natin sinizing yan, maraming may iwan na size, maliliit, Mababansot, mababansot sila, matataglan bago lumaki. lumaki. So kailangan natin i-sizing, tatanggalin natin yung malalaki at ililipat sa ibang pan. Okay. Ibang tangke. Tulad dito, kukuha tayo, tapos ilalagay natin sa sizing tray. Ito guys. Bali ito, Oo. yung pakita ko muna sa inyo guys, itong mga nakalagay sa styro, ito yung mga na-sizing na, tapos yung iba rito check pa natin dito kasi Oo. yung iba yung sa sizing nila. Ayan, tapos kasama natin si Kuya. Kaya anong name niyo po? Si Nico, yan. Kuya Nico. Ayan, Oo. so nilalagay nila dito sa Sizing tray. sizing tray. Bali ito DIY, planggana na nilagyan nila DIY lang yan, gawa-gawa lang namin ni Nico yan. ng screen. Ayan. Tapos dito, lahat ng maliliit, yun yung lalabas dito Oo, sa... yung malalaglag siya Okay. dito sa tangke, then yung maiiwan dito, ito yung malalaki. Okay. Oh, ito naman, ililipat natin dito. Sa grow out condenser. Ayan. Parehas na siya ng size. Okay. So dito na nila ita-transfer once na masizing na nila. Oo. Ayan, Ito naman yung naiwan na, itong size na to. Okay, ito naman yung mas maliliit na. Yung mas maliliit. So ito yung kumbaga bubombahin nyo ng pagkain kaya Oo. para mas mabilis lumaki. Para mas mabilis lumaki. Okay, so grabe, ang dami. Ayan o. Kita nyo. Libo talaga. Kuya mga tansya, mga ilang piraso yung mga nandito? Ako, ito eh, More more or less, mga nasa 8,000 pieces yan. 8,000 pieces guys. Ayan o. Tapos ang size nila dito mga more or less mga 2.5 to 3 inches. Mga ganun. Ito, mga nasa 3 inches, 2 to 3 inches. 2 to 3 Ito naman, inches. Nasa 3 to 4 na. 3 to 4 inches. Nakatanggal, oo. Ito guys. So napaka-importante ng pagsasizing na ginagawa nila kasi nga yung mga iba dahil nga sa pag-aalaga ng eel is hindi naman sila sabay-sabay lumalaki. May mga naunang lumalaki, may mga mas malalakas kumain, no? Oh. Kaya kailangan din nilang isizing para yung mga maliliit na maiiwalay nila is para makapag-focus din na mabilis lumaki at mapakain ng maayos. And then yung mga napili na nila, ito, Ito, napili na po yan. ita-transfer na dito yan. Transfer na siya dito. Pero eto kuya, kung sakali naman nalalaki na sila, yung mga nandito sa pond, ano yung next na gagawin po natin dito? Ita-transfer pa rin po nila natin sila? So, bago po natin i-transfer sa ibang pond naman, isa-sizing na naman natin ulit. After ito, mga 2 months ulit, Oh, isa-sizing na naman natin. okay. Para makuha. Kasi dito, hindi rin sabay-sabay na nalalaki yan. Meron ding maiiwan na Okay. medyo maliliit. Yun ay tatanggalin natin.
10 inches, halos meron naman sa ibang mas malaking pan. Okay, so yung pala yung stage na ginagawa nila. After dito, hindi natatapos yung sizing dito. So after dito, na may sizing nila, ito na yung nakuha, ita-transfer dito. After 2 months, lalaki to, ililipat na naman sa another pan na kung saan mas papalaki nila. Alright, hanggang sa dumating sa market size na, yung pang-out na. Okay, salamat Kuya Eric ha. Thank you po ha. Yun. Na-satisfy namin yung mga tanong niya, ano? Kasi mas marami ding nagkaalaga ng igat. Okay. Kanya kami ng sistema. Kumbaga at least sa inyo, based on experience, Kuya. Ayun. Experience ay yun ang best picture kasi. Salamat kay Kuya Eric, kahit busy, napaunlakan tayo. So ngayon guys, punta tayo dun sa may isang building na yon. At yun, bago tayo dumako dun, pakita ko muna ulit sa inyo. Ito, maliliit pa. Kasi ito yung pinakita ko kanina. Yan, madami pa guys. Ayan ang lawak, grabe. So sobrang na-enjoy ko guys yung pag-features ngayon dahil ngayon ko lang din nakita yung ganitong klase ng eel, no? Yung black eel. At ang gandaan dito, yun nga, nakakain siya, na i-export, no? Ang dami na rin nilang sinusuplayan. So check natin guys, pakita ko naman sa inyo yung last building na nandun. Let's go! So bali guys, ito kung mapapansin nyo, ito yung kabuuan ng farm. So meron pala dito 1, 2, 3, 4 na building. And ito yung pang-5 na pupuntahan natin. At kasama pa rin natin dito si Sir Richard, ayan. So pakita natin. Bali sir, itong building na to is merong pong ilang pan po yun nandito? 6. 6 na pan. Ayan guys. So pakita natin dito yung mga laman ulit. Ito. Sir, kanina, nabanggit ko sa'yo, yung mga 3 months old doon. Yes po. Ito yung kasamahan niya. Okay. So, ibig sabihin, iniwan niya to. Ito yung mga, nung nag-sizing tayo, ito yung mga naiwan. Oh, Sa mga 3 inches na yun, ito mga 2 inches lang. Grabe guys, ang dami ito. Magsisiksikan dito sa ano. Pero 3 months lang yan. Okay. 3 months old to pero may mga malalaki na rin sir. Pero No? malaki na rin. Ayan, Kasi no? nahiwalay na sila eh. Ano na. So guys, bisitahin nyo tong farm na to guys. At kayo na yung bahala na once bumisita kayo dito, mas ma-appreciate nyo yung kaayos ng farm, yung ganda ng farm. At ito, makita nyo ng actual kung gaano kagaganda yung mga eel nila dito. Quality guys, napaka-quality ng mga eel nila dito. Ayan o. Tapos ito sila. Ang dami, ayan o. Eto sir, bakit may parang ano dito sir? May parang Yan, screen. Dito na lang pagka maliliit. So dito pala nila guys nilalagay yung feeds pag magpapakain sila. Tapos ayan oh, nagsisiksikan sila diyan. Ayan oh, ang dami. Grabe. Ano sir, for export natin to? For export naman po. 10,000 pieces for export sa Japan to. Okay. So guys, ito. Grabe. Quality lahat to sir August 20 ang export niya. August 20, ito na po yung export sa Japan. Guys, tingnan nyo. Yan, 10,000 pieces to. Tsaka eto sir, napansin ko, etong mga pang-export nyo na to, bukod sa mga ganda na yung size, yung pinaka ano ng katawan nila, kulay, talagang asin wala silang parang mga puti-puti, ano? Wala na, wala. Parang selected na to sir, kumbaga Yes, premium. Selected na yan. Okay. Condition na yan. Condition na to. 5 days bago i-export, stop feeding na kami. Okay. Yeah, para wala na ano, para malinis yung sistema nila. Ayan oh guys, grabe, ito na. 5 days before the export. Tapos eto sir, mga more or less, mga ilang kilo po itong ipapa-export natin? More or less, kulang-kulang 100 kilos. Itong isang pan lang na sir. So guys, ito, more or less mga nasa 100 kilo. Tapos ito yung ideal size ng kinukuha madalas ng mga Japanese. Ayan, ang ganda. Grabe quality. Ayan oh. Ang dami. Ganda, no? Grabe. Ganda nito. Solid. Ito pa, yung bakanting pan para sa... Kasi nagka-sizing kaya kailangan may bakante na ang pan. Okay. Pag Ayan oh. nag-sizing, dito ilalagay. So kumbaga ito sir, naka-ready na siya. Naka-ready na siya. Okay, pag magsa-sizing, para ilalagay na lang dito. Ngayon, dinidisinfect ko ngayon. Ito sir, Dinidisinfect nila para dito ilalagay yung mga ibang stock. kumbaga para safe no sir, no? Walang mga bakterya. So, ito rin, mga koroko din to, mga 16 pias. Ito guys, oh. Pero sabog pa ang sizes nito. Pag nag-sizing sila, yan, yung iba pupunta dito, yung maiwan dito naman. Okay, so yun, gagaya ng binabanggit ni Kuya Eric, no, napaka-importante ng pagsasizing kasi nga hindi yan sila sabay-sabay lumalaki. At para mahabol yung mga ibang maliliit, mabilis lumaki, yan, nilipat nila dito sa kabilang pan. At eto, ready na to for mga eel na ilalagay dito. Ayan guys, oh. Alright.
At yun na sir, matanong ko lang sir, no, kapag just in case, again, once na willing sila na to invest at gusto nilang sumadya dito sa inyong farm sa Kalaka, ano po ba yung contact number nyo para sa mga gustong mag-inquire? Yeah, tulad na nasabi ko sir, welcome naman yung mga interested na mag-invest sa ganitong klaseng project in farming. They can contact me at my cellphone number 0917-885-8222. Okay, yan guys ha. So, nabanggit ko sa inyo yung regarding sa mga inquiries sa order, no? Minimum nila, sir, pagka personal consumption within 5 kilos. At sa mga restaurant naman, more or less mga 20 kilos up. Yan yung mga minimum order nila kapag mag-order kayo. And pwede kayong bumisita dito guys ha. I-waste nyo lang yung FB page, ilalagay natin dito sa screen para direct na kayong bumisita rito. At bago kayo sumadya, syempre, i-text or i-chat nyo muna yung page para yung availability ni sir is maabutan nyo siya rito dahil napaka-busy tao din. And balita ko sir, meron ka pang extended na farm. Yes, yes. Saan po yung area nun sir? Meron pa tayo sa Kalatagan sir, Kalatagan. sa Kalipa. Oo, ayun. So guys, may Kalatagan at Lipa, Batangas na hopefully mabisita rin natin yan at mapakita natin sa inyo yung other farm ni sir na kagaya nito, mga Ilden. Yan. Pero pareho lang din ang standard natin. Okay. Yung tatlong farms, same standard. Pero etong sir, gaya nito, nagbababaha, nag-uulan sa Lipa, inaabot ba ng baha yung area niya? Hindi naman. Hindi naman. Safe kasi dahil ganito eh. Covered naman. Siya, concrete siya. So, very safe yung ano natin. So yan guys, once again, pasalamat ako kay Sir Richard at napayagan tayo na makabisita rito kasi nga hindi naman lahat napapayagan para mapakita sa inyo yung mga nangyayari dito, no, at masagot yung mga katanungan natin regarding sa pag-aalaga, sa feeding, water change, etc. At yun, nabigyan tayo ng information at para yung mga viewers natin guys magkaroon din ng idea regarding dito sa Unagi, sa Black Eel. Ayan, at napakita natin itong farm nila sir na napakaganda. Ayan, oh, grabe, napaka-solid. Yeah, yeah. Woo! Fish gotta, takatara na, let's go! Yeah, yeah, yeah. Fish gotta, fish gotta, tarara, let's go! Gising ng maaga, camera naka-ready. Sa farm papunta, buong tropa steady. Isda sa tank, kulay parang candy. From fry hanggang giant, grabe ang journey. Breeding time, kita mo magic, egg to life. Parang automatic, tubig malinaw, set up aesthetic. Fish keeping life solid, walang kapalit. Sa bawat alon ng tubig may kwento. Sa bawat galaw nila may sikreto. Hindi lang hobby, ito'y passion ko. Kasama ang fish kada, tuloy ang kwento. Hey! Para na sa fish kada, ikot tayo, saya walang kapares. Fish, birds, reptiles, lahat kasama. Sa vlog na to kaya ang saya ay tuloy-tuloy na. Katimar, update tayo. Monster fish ang lalaki, grabe bro. Sa bawat trip, walang sablay. Fish kada vibes, araw-araw saya. Katimar tour, dami naming nakita. Exotic pets, parang zoo sa dami nila. May ahas, may ibon, kulay kakaiba. Pagpasok mo pa lang, wow, agad ang tema. Pet shop door, check ang supplies. Filter, pagkain lahat, high quality vibes. Tips and tricks, share namin sa inyo para sa fish nyo. Healthy at todo. Sa ilalim ng tubig may mundo na tahimik, pero sa puso ko ang saya di mapigil. Kada biyahe, bagong kwento. Kasama kayo, kumpleto ang mundo. Fish keeping, farm visit, fishing sa dagat, relaxing. Hey, exotic pets, astig, fish kada, walang katulad na legit. Hey, tara na sa fish kada, buong tropa saya walang kapara. From breeding hanggang sa pangingisda.